Marami po sa atin, sa ating kalagitnaan ngayon, tulad sa amin ng matatanda na, Tatay Sixto, at ilan sa inyo, matatanda na rin, mga ulila. Wala na tayong mga magulang, wala nang tatay, at wala nang nanay. At hindi magtatagal, yung amin din pong mga anak ay makakaranas ng pag-aulila sapagkat aminin natin, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Lahat tayo. May iwan sila at sila rin ay maulila. Minsan, naalala ko yung pananampalataya ng tatay ko nung una na dinadaan ko sa dahas, dinadaan ko sa puwersahan, at pinapanindigan ko yung katotohanan ng aking pinangahawakan, pero lalo lamang siyang lumalayo. Bagamat katotohanan yung dala ko at kapangyarihan para magligtas ng isang kaluluwa, pero sa ugali ko, pinalalayo ko siya sa Panginoon. Kaya tinuruan ako ng Panginoon paano ko siya approach. Hindi para makipagkompromiso, kundi sabi nga ni Pablo, sa mga mahina, ako'y nagpapakahina. Sa mga may batas o kautusan, ako'y namumuhay sa kautusan. At sa mga walang kautusan, namumuhay sa kautusan upang makahikayat ako ng mga kaluluwa tungo sa kaligtasan. Yun ay hindi pagkompromiso, kundi gamitin natin ano ba yung kanyang kahinaan para siya ay madala natin sa Panginoon. So, sa oras na ito, saan ang isipan natin? Saan natin sila ginugunita ng higit? Sa sementeryo? Sa kanilang kinalalagyan? O sa kanilang pananampalataya kung paano sila iniligtas ng Panginoon? Sapagkat kung yan ang ating inaalala kung paano sila iniligtas ng Diyos, at sila ay nasa kaharian ng Diyos, may kalungkutan man dahil wala na sila. Pero mo, nanay ko is 92 years old nung mamatay. So, halos 90 years old ko siyang kasama. Malungkot talaga pag nawala sila. Ngayon din, Tatay Sixto rin 92 years old ngayon. Malulungkot din yung kanyang mga anak. Mga anak niya ay mga senior citizen na rin. Pero ang tanong natin, tunay ba tayong ulila? Hindi tayo ulila, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo ulila. May pag-asa sa mga namayapa kay Kristo. At ito ang ating tatalakayin ngayong umaga, 1 Thessalonians chapter 4. Sa ating scripture reading, hindi pala tinuloy ni Brother Jehu sa verse 13 hanggang 18. Yun sana text. So ito po ang ating teksto, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Ganito po ang pagkakasabi kung bakit tayo po ay hindi ulila. At yung ating maging anak, mga anak na ating iiwanan, dapat makatiyak tayong hindi rin sila maulila. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga namatay o natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anong paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira
ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawinin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay na may katiyakan sa lahat pong nasa inyo, ang mga taong inyong tinawag sa kaligtasan sa pamamagitan ng inyong mga salitang ipinapangaral upang sila'y magkaroon ng totoong pananampalatayang tatanggap at magsusuko ng kanilang buhay sa inyo. Salamat po na kami inihanda ninyo habang kami nabubuhay pa at ipinapaalam ninyo sa amin ang magiging katapusan po ng aming pong buhay sa mundong ito, maging sa mga kamag-anak namin minamahal na namatay na matagal ng panahon, ay muling magkakatagpo kaya wala pong maaaring maiiwang ulila sa buhay na ito sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Palakasin po ninyo kami, Ama, at bigyan ng comfort ang aming mga puso tungkol sa mga mahal naming nauna nang natutulog at kaming susunod ding matutulog sa iyong presensya. Palakasin niyo kami. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang pagkakaroon ng tamang pag-alaala sa mga namatay na kay Kristo ay pag-asa natin sa gitna ng pagdadalamhati. Kaya ngayong araw ng mga patay, kumusta ang inyong kalagayan? Dahil nakaugalian na po nating Katoliko at nakikisabay tayo na dito natin inaalala ang ating mga yumao na, mga minamahal natin at hindi natin sinasadya na ito'y inaalala natin. Pero ngayon, alam natin na tama ang ating pag-aalala, hindi tulad ng iba na walang pag-asa, na wala silang kagalakan, sila'y nalulungkot palagi. Kalungkutan ay normal sa ating buhay. Kapag nawalan tayo ng minamahal, gamit nga lamang kapag hindi natin makita, nalulungkot tayo. Gaano pa kaya yung mga taong nagmahal sa atin ng napakahabang panahon? At yung mga taong nagmamahal sa atin sa kasalukuyan ng mahaba ng panahon, malulungkot tayo sigurado. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Kung ang kinalulungkotan natin ay nasa Panginoon, tiyakin natin ang ating sarili, tayo ba'y nasa Panginoon din? Sapagkat mayroon pong muling pagtatagpo. Kaya wala pong mauulila. Itong suliranin ng mga taga-Tesalonika sa sulat ni Pablo. Sila po ay napakaikling panahong tinuruan ni Pablo at sila'y naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit sa kanila pong kaligtasan, marami po ang mga naunang namatay, mga magulang, mga kapatid, na kanilang tinanggap sa aral ni Pablo na sila ay muling bubuhayin pagdating ng Panginoon. At itong kinalulungkot nila, na baka sila po hindi nila makakapiling pagdating ng Panginoon sapagkat sila'y patay na. Kaya naman si Pablo ay sumulat sa kanila upang patibayin ang kanilang pananampalataya na huwag silang tumulad sa mga taong walang pag-asa. Ibig sabihin, wala pong totoong pananampalataya. Kaya itong layunin ni Pablo, kung ating basahin muli ang verse 13 and 18, makikita natin ang layunin ni Pablo para sa mga Kristiyanong nalulungkot dahil sa kanilang mga minamahal sa buhay na namatay na. Ganito ang sabi sa verse 13, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog." Doon pa lamang, sa salitang natutulog ay dapat makapag-encourage, makapag-comfort sa atin. Hindi sila namamatay na naroon sa apoy na walang hanggang kamatayan sa apoy, kundi sila'y natutulog lamang. Ibig sabihin, nagpapahinga lamang. Sila'y nagpapahinga sa tindi ng hirap pasakit sa mundong ito na kanilang dinanas upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Now, ang mga walang pag-asa po, yun po yung walang alam sa katotohanan tungkol sa mga mananampalataya.
Then verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Saan tayo mag-aaliw? Sa ating damdamin? No, batay po sa salita ng Diyos. Doon natin ibatay ang ating kaaliwan, hindi sa ating emosyon. Papatayin tayo ng ating emosyon. Pero sa katotohanan, doon tayo dapat mag-aliwan. Kaya ito po ay pagpapatibay ni Pablo sa mga mananampalataya na huwag silang tumulad sa mga taong walang pag-asa. Ito'y mensaheng magbibigay aliw at pag-asa sa lahat po ng mga mananampalatayang tulad natin, tulad nila. So hindi tayo dapat magdalamhati na walang pag-asa dahil ang pananampalataya natin kay Jesucristo tinitiyak sa atin ang muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoon. At ito po ang kadalasang turo po ngayon sa mga premillennial na ito po ay rapture, darating anytime ngayon, pero po ayon po sa ating doktrina, ang rapture po ay sa huling panahon. Pagbaba ng Panginoon, 1 Thessalonians 1:6, hahatulan niya ang mga hindi sumasampalataya at kakaunin niya ang lahat ng mananampalataya. Sabay po yun. Judgment, and then dadalhin ang mga mananampalatay naghihintay sa Kanya. So ang rapture po mangyayari pagdating ni Christ o pangdalhin tayo, hindi na tayo mapapabilang sa muling paniniwala ng matitinding pagdurusa. So narito po ang salita ni Pablo upang tayo po ay patibayin. Now, 3 pong batayan ang ating pong titignan dito upang sa ganon ay tumibay tayo sa ating panampalataya na hindi po tayo ulila, hindi tayo kaawa-awa na iniwan ng ating mahal sa buhay. So una, ang batayan ng pag-asa ay una ang katotohanan tungkol kay Kristo Jesus. Verse 14, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya, no? Kung tayo po'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ito po yung unang batayan natin. Kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, napakalaga po yun. Marami sa ating panahon ngayon, ang ipinagdiriwang nila ay ang araw po ng paghihirap ni Kristo lamang. Mahabang panahon, ilang araw nilang pinagdiriwang, ginagalang nila, hindi sila lumalakad, baka daw maapakan ang ulo ni Kristo, ayaw nilang magtrabaho, baka masugatan at hindi gumagaling. Pero pagdating po sa muling pagkabuhay, 1 minuto, 1 oras ang nilang pagdiriwang. Pero yun ang dapat nating bigyan ng kagalakan sapagkat yun ang tanda, yun ang selyo na lahat ng kinamatayan ni Kristo na sumampalataya sa Kanya ay may muling pagkabuhay. Yun ang ating pag-asa. Hindi kayo tulad ng iba, ang sabi ni Pablo, na walang alam sa kaligtasan. Pag-asa nila'y pansamantala. Ang pag-asa nila, ano yung nakikita nila? Ano yung nahahawakan nila? Ano yung nakakamit nila sa buhay na ito? Kaya nagkukumahog sila sa pag-unlad sa buhay na hindi nila nabibigyan ng halaga ang kinabukasan ng kanilang mga anak, yung kaligayahang walang katapusan. Ang kanilang pinaghihirapan na mayroon silang pamana na mga material na bagay na kung saan pansamantala at maiiwanan lamang. Yun ang mga taong walang pag-asa, umaasa sa pansamantalang kaligayahan. Sila'y hindi Kristiyano. Sapagat ang totoong Kristiyano, sila'y mayroong tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay mula pa sa walang hanggan. Wala pang mundo, wala pang panahon. Ikaw ay kinilala na ng Diyos. At lahat ng kanyang kinilala ay itinakda niya sa anumang mangyayari sa buhay na ito. Itinakda kang piliin, itinakdang ipanganak na muli, itinakda kang ma-convert, itinakda kang ma-justify, itinakda kang ma-adapt, itinakda kang ma-sanctify, itinakda kang mag-persevere to the end, and ikaw itinakda para sa glorification. Buhay natin ay may pag-asa, sapagkat ang Diyos ang nagpasimula at nagtakda. Kaya nga, huwag tayong tumulad sa mga taong walang pag-asa.
Yan po yung maling pagdadalamhati ng mga tao. Tulad ngayon, nagdadalamhati sila. Yan po'y kawalan ng pag-asa. Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya nasa atin din ang dapat katungkulan na ipaalam sa kanila. Maging sa ating mga anak, sa ating mga apo, kami matatanda na. Upang sila man ay hindi maulila. Kung kami ay hindi naulila ngayon, bagamat wala na ang aming mga magulang, dahil alam namin, kilala namin ang aming mga magulang, ang aking tatay, ang aking nanay, na sila ay nasa kamay ng Diyos. Bakit ako makipag-usap sa Kanya na parang walang pag-asa? Sila'y mayroong pag-asa. Tayo rin dapat magkaroon ng pag-asa. At bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga anak na magkaroon din siya ng pag-asa. At ipaalam sa kanila na hindi sila ulila kapag sila iniwanan ng kanilang mahal sa buhay. So narito ang pangunahing katotohanan upang wag maulila ang katotohanan tungkol kay Jesucristo. Basahin natin muli ang verse 14. Ulit-ulitin natin ito. Sa unang paraphrase, sa unang parirala, ang sabi, sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Yun po yung foundation. Yun yung pagkakaroon ng tunay na katiyakan. Magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus na siya'y namatay para sa ating kasalanan at siya'y muling nabuhay para sa ating muling pagkabuhay. Hanggat wala tayong tunay na pananampalataya, mga kapatid, hungkag ang ating paniniwala sa buhay na ito. Kung tayo naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, that's it. Yun ang kailangan ng ating mga mahal sa buhay. Yun ang kailangan ng ating mga anak, na sila'y makatanggap ng katotohanan ito, na dapat silang sumampalataya na si Kristo ay namatay. Well, totoo yan, namatay. For what? Yun ang kasalang sasabihin. Namatay ng Biyernes Santo, nabuhay siya ng linggo ng pagkabuhay. Ano yun? Ipaliwanag natin na kung tayo ay sumampalataya, kung ikaw, apo, ay sumampalataya sa Kanya, yung kamatayan ng Kristo ay may kabuluhan sa iyo. Sapagkat sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay may dahilan. Yung kasalanan mo, inako niya at siyang naparusahan sa krus at namatay at nalibing at muling mabuhay upang ang pananampalataya mo sa Kanyang kamatayan ay magkaroon ng katiyakan, pag-asa. Napakasarap po ang mangaral. Bakit po? Sapagkat kapag ikay nangaral, yung pinangaralan mo ay tatawag sa Panginoon. At lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag kung hindi nila kilala ang kanilang tinatawagan? At paano nila makikilala yung kanilang tatawagan kung walang nangangaral tulad mo? At kung paano ka mangaral kung ikaw mismo ay hindi pa nakatanggap ng kaligtasan? Dapat makatanggap ka ng kaligtasan upang alam mo kung paano ipaliwanag ang kaligtasan. Nang sa ganon, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. So wala pong ulila. Hindi po tayo ulila. So yun po yung unang pangunahing katotohanan kung meron tayong pananampalataya. Ito yung pundasyon ng Kristiyanong katiyakan. Kung nagawa niya ang kaligtasan ito sa mga taga-Tesalonica, ay magagawa niya rin sa atin. At mayroong muling pagkabuhay. Katiyakan natin na tayo may kaligtasan at muling pagkabuhay. Basahin natin muli ang verse 14. Ikalawang phrase, letter B. Ang una, basahin natin sa unang phrase. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din, na sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sinakatitiyak tayo sa mga namatay na mananampalataya kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos.
So naroon po ang pangako ng muling pagkabuhay. Pagkamatay ng isang believer ay pagtulog lamang. Alam mo sa nanay ko nakaupo yun. Nung kami mga bata pa. Kaupo yun, hawak-hawak niya yung mga upo, ano pang ampalaya, na hinihiwa niya pero tulog. Tatay ko galit, "Sakmading! Nabuwang ka ba? Putol na mong tudlo diyan matagtaran. Ano ba? Sira ulo ka ba? Mapuputol mo daliri mo diyan." Pero alam nyo, kung bakit natutulog nanay ko? Grabe hirap niya. Nandun siya sa baol, sa bukid, bukid, patag na sa Tagalog, bundok, naglilinis mga damo, kumukuha ng mga mauwi sa bahay, kamote, gabi, tapos pagdating sa bahay, asikasuhin kami, pati tatay ko, hanggang sa pagluluto nakakatulog. Bakit po natulog? Nagpapahinga. At ito ang pagkakasabi rito, ang pagkamatay ng believer ay pagtulog sa paningin ng Diyos. Magpapahinga tayo sa kanyang presensya. Ang isang mananampalataya, siya po ay nakatulog na, nakapagpahinga na sa hirap ng buhay sa mundong ito. At ito'y panandalihang pahinga lamang ng katawan sapagkat muli silang bubuhayin. Marami pong natatakot sa kamatayan. Alam niyo kung bakit natatakot? Walang katiyakan. Pag wala kang katiyakan, mga kapatid, matatakot ka talaga. Papuntang abroad lang, first time ko mapunta ng abroad 1979. Nauna ng kapatid ko, si Brother Feli. Pagsakay pa lang sa airport, hiwalay kami mga kasama, 5 kami. Takot ako Saan kaya pupuluto nito? Hindi ko pa alam yung pupuntahan ko. Tapos inano kami, tawag nito, mayroong paunang babala. Huwag kayong tumingin sa mga babae ron ha. Mga nakatalukbong. Papupugutan kayo ng ulo. Kaya pagdating namin sa Bahrain, takot ako. Pag kami babae, tingin ko mumu na kasi walang katiyakan sa aking na hindi ako makakarating sa aking pupunta. Pero may katiyakan dahil hawak ko ang passport. Papapasukin ako at papapasukin anumang entrance ang aking pasukin dahil hawak ko ang passport. Ganon din po sa atin. May tiyak tayong katiyakan. Pagkamatay natin, hawak natin ang passport. At yun ay ang katuwiran ni Kristo. Si Kristo ang ating katuwiran, ang ibinigay sa atin. Kaya nga, ang ating pagtulog, ang ating pagkamatay, mga kapatid, ay pahinga. Panandalian, pahinga. Basahin ko Revelation chapter 21, verse 4. Pinakita dito ni John the Beloved kung ano yung magiging kalagayan ng mga mananampalataya pagdating sa Diyos, sa kamatayan. Ang sabi ni Paul, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Yung bang kinatatakutan ng mananampalataya kapag namatay? Ang sabi ni Pablo sa ating teksto, sa verse 18, kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Ang salita ng Diyos ang nagpapatunay sa atin ano magiging kinabukasan natin pagka tayo po'y namatay. Higit sa lahat, magkakatagpo tayo noong mga namatay na at tayong mamamatay pa lang. At katunayan niyan, kahit hindi pa tayo mamatay pagdating ni Kristo, muling bubuhayin ang ating mga magulang at tayo isasama niya sa kanyang kaharian magpakailanman. So ano dapat natin ikalungkot dyan?
tayo po ay may katiyakan sa katotohanan kay Kristo. Tanging kay Kristo tayo sumasandal. Tanging kay Kristo tayo namumuhay. So yun ang unang batayan ng ating pag-asa, ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ikalawa, ang batayan ng ating pag-asa ay ang pagbabalik ng Panginoon at ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay. Verse 15 to 17, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon, Word of God, Word of the Lord, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Gigisingin sila dahil natutulog. Gigisingin sila. Then, 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap. Yan po yung ikalawang batayan ng pag-asa, ay ang pagbabalik ni Kristo or ang muling pagkabuhay. Dito natin ituon ang ating pagtingin ng pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. Sabi nga ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, walang kwenta ang Ebanghelyo. Walang kwenta ang ating pananampalataya. At ang mga patay, mananatiling patay. At ang mga buhay, patutungo sa walang pag-asa. Kaya, ang batayan ng ating pag-asa ay ang muling pagkabuhay at pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ito'y batay sa salita ng Panginoon. Hindi batay sa salita ng tradisyon. Hindi batay sa salita ng sino bang tao, kundi salita mismo ng Panginoon. Ito'y hindi haka-haka na aral ng ating katiyakan, kundi katiyakan mula sa autoridad ng ating Diyos. At nakita natin sa verse 16 yung kaganapan ng pangyayari. Bababa ang Panginoon. Mismo ang Panginoon ay bababa. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 28, bababa siya hindi para ihandog muli sa kasalanan ng kanyang sarili, kundi upang sunduin ang mga nananabik sa kanya. Sunduin ang mga nananabik sa kanya. Siya mismo, hindi anghel, hindi sino man, kundi mismo ang Panginoon ang susundo sa atin. Ang mga sinyales, sigaw, tinig ng anghel, tunog ng trompeta ng Diyos, isang dakila at maringal na pagkakatagpo. May reunion tayo sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka ulila. Ayaw ko kay Tatay Sixto kung naisip niya ba na gusto niya na magpahinga. Sarap mabuhay, no? Pero minsan, dahil sa tindi ng karamdaman, sinasabi ko, ma, ayaw ko na. Gusto ko nang pahinga. Pabayaan mo na lang ako. Iwan mo na lang ako. Kahit si Sister Eileen na ngayon ay narung pa rin sa ospital. Nung puntahan ko siya doon sa may Molino Doctors, inabot ko siyang sa kanyang teras. Pastor, gusto ko na magpahinga. Pagod na ako, Pastor. Sabi ko, sige. Pero bago ka magpahinga, pakinggan mo muna yung mensahe, ha? Dahil ito yung nilagay ng Diyos sa puso ko para sa iyo. Opo, Pastor. Binasa ko sa kanya ang Hebrews chapter 12 verse 5 to 18, 23. Ang sabi ko, ang minamahal ng Diyos, dinidisiplina. Itinutuwid.
ikaw, nandiyan sa kalagay mo, hindi yan hatol ng Diyos. Hindi yan parusa ng Diyos. Dahil naniniwala kong anak ka ng Diyos. Pero yan ay disiplina, itinutuwid ka. Marahil marami ka nang iniwan na mga kasalanan, pero mayroon pang kasalanang natitira sa puso mo, kaya hindi ka tinitigilan ng Panginoong idalisay para ilabas lahat yan. Tulad ng hinanakit, galit, kapwa, sa iyong ate, sa lahat. Ibuhos mo na, bigay mo na. Hayaan mong madalisay ka. Opo, Pastor. Sabi ko, humingi ka ng patawad sa mga taong kinasasakitan mo ng loob. Ano mang inggit. Opo, Pastor. At doon sa ganong sharing namin, marami palang mga nurses na nakikinig. Naka-revive si Sterling. Lumakas siya. Naghihintay lang siya ng ambulansya. So mayroon pong ginawa. Ano yung misa sa akin din? Walang katapusan yung sakit ko. Ina-apply ko sa akin ang Philippians 1:6. Hindi pa tapos ang Diyos. Pagdalisay sa akin, mayroon pa akong mga kasalanan na dapat kong bitawan, isuko sa Kanya. Hanggat hindi yan. Sabi niya, hirap, Pastor. Talagang ganyan. Kung mahal ka ng Diyos, pag-ibig yan. Pero yung mga hindi nagdurusa, walang pag-ibig ng Diyos. Dahil sino bang dinidisiplina ng Ama kung hindi niya anak? Ang dinidisiplina ng Ama ay ang kanyang anak. At ang mga anak sa labas, hindi niya dinidisiplina. Kaya nga, tanggapin natin kung tayo dinadalisay ng Diyos sa magitan ng kanyang disiplina. Kaya huwag kayo matakot, huwag kayo pagka nagkasakit, konting sipon lang, minsan parang parusa na sa atin ang ginagawa natin. Parusa ng Diyos. Konting disiplina lang yan. Tayo ay binabanal ng Panginoon. So, makikita natin, mayroong muling pagkabuhay. Mayroong mga salita na bumubuhay sa atin. Sa preaching, sa ganito. Minsan natutulog tayo, bigla na natin gigising dahil kinakausap tayo ng Diyos tungkol sa natatago nating kasalanan. Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilang talim. Kahit natutulog ka, naulinigan mo lang pumapasok yun sa loob, gigisingin ka. Ilalantad ka, ilaladlad lahat yung nakatago mo nang sa ganon, gumaling sa magitan din ng salita. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kailangan tayong linisin. Yung process ng pagbabago, proseso ng pagpapakabanal. Yun ang sanctification, and we will persevere because God protects us, preserves us. Hindi niya tayo iwanan na manatiling marumi. Kaya He will continue on na tayo po ay baguhin. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating husay, sa ating galing, kaya tayo nababago. No. Kundi dahil sa preservation ng Diyos sa atin. Biro mo yung preservation niya, from eternity past, ikaw ay hinirang at itinakda na tawagin, na baguhin. Yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya ang sabi rito sa verse 17, pagkatapos tayo mga nabubuhay pa at natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap. Wala pong pagkaulila. Pansamantala lang po yung tulog na yon ng ating mga minamahal. Kaya nga, batayan po ng ating pong pag-asa, una ay ang katotohanan tungkol kay Jesus, na siya po ay namatay para sa atin at muli siyang nabuhay para sa ating katiyakan. At ikalawa, ang batayan ng ating pag-asa ay ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang muling pagbabalik. Susunduin tayo. At ikatlo, ang ating pag-asa ay ang walang hanggang pagsasama.
eternal na pagsasama. Verse 17 to 18. Basahin natin muli. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay gawing kasama nila sa mga ulap, kasama ang mga namatay na binuhay, upang salubungin ng Panginoon sa papuwirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon. Magpakailanman kasama yung ating mga mahal sa buhay. Kaya, ang sabi sa 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Salita ng Diyos lamang ang totoong makapagbibigay sa atin ng kaaliwan batay sa walang hanggan niyang pangako. Hindi sa mga temporaryo, hindi sa mga tradisyon, hindi sa anumang paniniwala sa mundong ito. Kaya nga dito po, batayan ng ating pag-asa ay ang layunin ng mensaheng natatanggap natin. Kaya huwag po tayong mawawala sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pangangaral ng salita ng Diyos, mayroon tayong pag-asang nakakamit. Ano mang problema natin, ay kakatagpuin niya at that time, at that moment, sa pangangaral ng Panginoon. Itong sukdulan ng ating pag-asa, ang makasama si Jesus, magpakailanman, at kasama ang ating mga mahal sa buhay. Bakit po problemahin yung nanay ko na namatay na? Wala na siya. Ang masakit lang sa akin, maalala ko sa nanay ko, nung i-Bible study ko sa ospital, nandiyan kanyang mga kapatid ko, hindi ko maituloy dahil maingay. Maingay mga kapatid ko. Kwentuhan ng kwentuhan. Sabi ko, ma, babalik na lang ako bukas. Bukas tayo mag-Bible study. Hindi na siya makano kasi butas na dito niya eh. Sabi niya, ganun lang siya. Umalis kami ni mama. Hindi pa kami nakating ng bahay. Binalita na agad ni Sister Nita. Wala na si ama. Yun lang ang aking pinagsisisi talaga. Pero hindi ko pinagsisisi na ang nanay ko wala sa katiyakan. Kundi pinagsisisi ko bakit hindi ko naibigay yung huling mensahe para sa kanya. Dahil ang nanay ko ay yung upuan ni Phoebe, yan ang upuan ng nanay ko dyan eh. Simula 2000, dyan na nakaupo. Alam ko ang kanyang kalagayan. Pero yun lang, ito ngayon, ang layunin ng mensahe na tayo palakasin sa mga nagawa natin pagkukulang, pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagkulang, kundi itinakda ng Panginoon, gano'n ang mangyayari. So ito yung sukdulan ng ating pag-asa, ang makasama si Kristo, magpakailanman kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Makakasama natin ang ating mga mahal na natutulog kay Kristo. Kaya nga kung mayroon tayong mga mahal pa na wala tayong katiyakan, gawin natin ang buong pagsisikap na sila'y madala kay Kristo. E paano kung hindi pinili yung anak ko? Wala akong pakialam kung pinili siya o hindi. Ang pakialam natin ay ituro natin ang salita ng Diyos sapagkat salita ng Diyos, dito dumarating ang pananampalataya. Who knows? Hindi natin alam. Hanggat hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo mamalaman kung pinili o hindi yan sapagkat walang response dahil wala silang napakinggan. Lahat po ng pinapangaralan ng salita ni Kristo ay maliligtas, tatawag sa Kanya. Pero paano sila tatawag kung hindi nila nakikilala ang kanilang tatawagan? At paano sila makakilala sa kanilang tatawagan kung walang nangangaral? Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pangangaral. Kaya nga, dahil dito sa layunan ng mensahe, ang layunan ng mensahe, verse 18, mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Dapat dito tayo naaliw. Huwag nating alisin sa puso natin, sa panahon natin, ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Minsan maayaw pa tayo Sunday worship. No? Kasi parang nasasakop tayo sa katwiran ng ibang mga preacher na hindi ka magiging banal sa iyong pagiging present always. Hindi po yun ang batayan. Tayo niligtas na ng Diyos, kaya kalooban at pag-ibig na nating sambahin siya every Sunday. Pero kung ating titignan, ang ating pagsamba every Sunday, minsan nagkukulang tayo,
Pero hindi tayo nagkukulang dapat sa ating pagsamba every day. Yun po yung ating pagsamba sa Diyos para luwalhatiin siya at tayo palakasin sa araw ng Sunday. Nang sa ganun, from Monday to Saturday, yun po yung ating ginawang pagsamba ng Sunday ay pagsamba natin araw-araw bilang ating paglilingkod. Di ba? Romans 12 verse 1. After na tayo sumamba ng Sunday, ialay ninyo bilang buhay na handog ang inyong katawang handog bilang inyong pagsamba sa Diyos. Araw-araw. Ano man trabaho mo, dapat sinasamba mo siya. Siya ay laging nabibigyan mo ng luwalhati sa ating ginagawa. Kung ikay estudyante, nabibigyan mo siya ng luwalhati, sumasamba ka sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin, sumasamba natin, bunga ng ating pagsamba ng Sunday. Kapahingahan ng ating kaluluwa. Ito naman, paggawa ng ating kaluluwa from Monday to Saturday. Para magawa natin yan, ang sabi sa verse 2, do not be conformed to the pattern of this world. Huwag tayong makisang-ayon sa ugali ng mundo na nagpapabaya tayo. Pagka walang Sunday, pag wala ka sa Sunday, nandun ka kung saan. Now, every day, dapat namumuhay natin ang ating pagsamba araw-araw. So, ito panawagan sa atin. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ibig sabihin, yung kaalamang ito ang siyang gumabay sa atin bawat araw ng buhay natin. Hindi ito paraan ng pagdidebate kung sino magaling sa Biblia, kung sino magaling, kung sino yung laging present every Sunday at kung sino yung hindi sumasamba ng every Sunday. Kundi paano natin ipinamumuhay. Dito tayo mag-aliwan sa salita ng Panginoon. Magbigay ng aliw sa atin at tibay ang mga salitang ito sa mga magdadalamhati. Palakasin natin sila. I-share natin palagi ang ating pag-asa. Pag-asa natin ay hindi pighati, mga kapatid. Tandaan, hindi tayo dapat magdalamhati tulad ng walang pag-asa. Ang ating kalungkutan ay may hangganan at mayroong pag-asa. Hindi magtatapos. Hindi tatagal. Mayroong katapusan yung pagdurusa natin sa mundong ito. So ang ating pag-asa ay nakaangkla kay Kristo lamang. Apart from Christ, we are nothing. We can do nothing. Wala tayong magagawa kapag tayo hiwalay kay Kristo. So, ang panawagan po natin sa huli, ibigay ang inyong kalungkutan sa Panginoon at hayaan siyang aliwin kayo sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Huwag sa mga tradisyon o katuruan ng tao, kundi sa salita ng Diyos lamang. Tayo manalangin. Panginoon, lagi niyong buksan ang aming mga isipan sa kaunawaan ng inyong mga salita. Lagi niyo kaming bigyan ng uhaw at gutom sa katwiran. Walang iba kundi si Kristo ang aming katwiran. Hayaan niyong mabuhay kami at mamuhay sa iyong mga salita sa araw-araw. Sumasamba kami sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabago ng aming isip, pagbabago ng aming gawi, pagbabago ng aming ugali sa bawat araw na aming kinalalagyan. Tulungan niyo kami na kami maging instrumento ng kaligtasan ng iba pang mga tao, sapagkat binigyan niyo kami ng kapangyarihan at karapatang mangaral dahil ibinigay niyo sa amin ng karapatang maging anak ninyo. Kaya may karapatang kaming ibahagi ang pag-ibig ninyo sa aming mga minamahal. Huwag na po naming antayin na sila'y kailangang makinig pa sa pangangaral ng pastor,
kundi kami mismo. Utos ito sa inyo, sa amin, na kami po ay magbahagi ng salita ninyo. Sapagkat sa pagbabahagi, dumarating po ang pananampalataya. At ang pananampalataya, tanging pag-asa ng aming mga mahal sa buhay upang matanggap nila ang katiyakan ng kanilang buhay, si Jesucristo. At nawa, sa mga sandaling ito, kausapin nyo rin ang mga wala pa pong katiyakan sa kanilang pananampalataya kay Kristo na kanilang tagapagligtas, na kanilang isuko ang kanilang buhay at mamuhay sa katotohanan kay Kristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.